Naospital ka na ba o ang isang mahal mo sa buhay? O baka kinailangan ng isa sa inyo na operahan? 'Di ba? Nakaka-stress ang sitwasyong iyan. Ipinangako sa awit 41:3 na aalalay si Jehovah kapag may sakit tayo. Pero paano? Hindi niya tayo makahimalang papagalingin, pero maibigay niya tayong tutulungan sa pisikal, emosyonal at espiritual. Ang isang paraan ay ang kaayusan ng Hospital Liaison Committee. Sa ngayon, mahigit 16,000 brother ang kasama o nangangasiwa sa mga 2,000 committee sa buong mundo. Paano sila tumutulong? Gusto naming magkasundo ang mga doktor at mga saksi ni Jehovah sa isang uri ng panggagamot na hindi lumalabag sa mga kautusan ng Diyos. Yan ang goal namin. Bumisita ako sa isang ospital kasama ng 2 brother. Pagpasok namin sa ospital, hinihintay na kami ng maraming doktor. Mga 25 sila na nandun. Bukod sa mga doktor na nandun, marami pa ang nakatayin sa conference call para makinig sa amin. Pagpasok namin sa auditorium, sinabi ng isang doktor sa amin, "Mapapasubo kayo ngayon dyan." Kaya lalo kaming kinabahan. Pero natapos namin ang presentasyon, nasagot ang mga tanong nila at nakapag-iwan kami ng mga dagdag na impormasyon. Ang mga impormasyong ito ay binasa at pinag-aralang mabuti ng mga doktor para matiyak nila na tama at mapananaligan ang mga ito. Ang mga artikulong ito ay ibinibigay sa mga brother na nasa Hospital Liaison Committee. Ginagamit nila ang mga artikulo para kumbinsihin ang mga doktor na ito ang maganda at epektibong paraan ng panggagamot na hindi kailangang magpasali ng dugo. Naiintindihan ng mga doktor na ang pasyente ang magpapasya kung magpapasalin sila ng dugo at kailangan nilang respetuhin iyon. Dahil sa mga artikulong ito, nakita nila na posible pala ang panggagamot na hindi nagpapasali ng dugo. Mas mahuhusay na ngayon ang mga surgeon namin sa paggamit ng mga teknik at teknolohiya para makapag-opera ng hindi nagsasali ng dugo sa mga pasyente. Alam namin na dapat naming respetuhin ang desisyon ng mga pasyente naming saksi ni Jehovah. Nakaka-stress ang ilang medical emergency at kung minsan kailangan magdesisyon agad, lalo na kung sangkot dito ang pagsasali ng dugo. Sa ganyang mga sitwasyon, umaalalay ang Hospital Liaison Committee. Mula noong nakaraang taon, ang hirap ng pinagdaraanan ko. Matagal bago nila nalaman kung ano talaga ang sakit ko. Pero last year nalaman namin na may cancer pala ako sa esophagus. Alam ko na habang nandito pa tayo sa sanlibutan ito, hindi basta isang pitik lang mawawala na ang cancer. Alam ko yun. At hindi ko naman hiniling yun kay Jehovah. Ang hiniling ko sa kanya ay kapanatagan. Pero hindi lang para sa akin, para din sa pamilya ko. At sinagot ako ni Jehovah. Ang mga brother na yun, pinatibay nila kami. Si Jehovah, sobra-sobrang ibinigay niya sa hinihiling ko. Aalalayan siya ni Jehovah sa banig ng karamdaman. Sa panahong may sakit siya, papalitan mo ang buong higaan niya. Kung minsan makikita natin, nakahiga yung pasyente, kasama yung pamilya at kaibigan niya, parang ang hina-hina niya. Pero ang totoo, siya ang pinakamatatag sa kwartong iyon. Natutupad ang tekstong ito. Kung minsan siya pa nga ang nagpapatibay sa mga dumadalaw. Sinasabi niya, huwag kayong umiyak, kaya ko to. Magiging okay ang lahat. Kaya talagang inaalalayan siya ni Jehovah. Ang laking tulong sa akin ng HLC nang na-ospital ako. At naniniwala ako, lahat ng ginagawa ng mga kapatid na iyon sa HLC dahil yun sa pag-ibig. Unang-una dahil sa pag-ibig nila kay Jehovah. At pagpapahalaga sa kalusugan na meron tayo. Yung pag-ibig na ipinakita nila sa akin habang nasa ospital ako. Hindi ko yun makakalimutan. May 2 bagay na pwede natin gawin para masuportahan ng HLC. Una, tiyakin natin na kumpleto at updated ang ating Durable Power of Attorney o DPA card. Ikalawa, bago sumailalim sa anumang panggagamot, dapat na naiintindihan at sumasang-ayon ang doktor mo sa anumang desisyon mo.
Laking pasasalamat natin sa Hospital Liaison Committee, pati na sa libu-libong brother na laging handang tumulong sa atin. Talagang damang-dama natin ang pag-ibig at pagmamalasakit ni Jehovah.